Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Lord, please send some help. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat pa sa 72 ang nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Oras ang hinahabol ng mga rescuer sa paghuhukay sa mga natabunan ng guho. Tuloy rin ang pagtitiis ng mga nakaligtas. Bukod sa 2,000 aftershocks, iniinda rin nila ang mga pag-ulan. Ang ilan sa kanila, ibinalot na sa plastic ang sarili para hindi po mabasa o kaya naman ay natutulog na lamang sa kulungan ng mga baboy. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mula sa Himpapawid, kita ang tindi ng pinsalang idinulot ng 6.9 magnitude quake sa lungsod ng Bugo na malapit sa epicentro ng lindol. Sa videong ito, kita ang rescue team na abala sa pagkuha sa katawan ng isang biktima. Pahirapan ang rescue and retrieval operations na kinailangan ng gamitan ng mga jackhammer at iba pang heavy equipment. Ang mga biktima kalunos-lunos ang sinapit, tulad ng batang lalaki ito na nadaganan ng gumuhong parte ng tinutuluyang 2-story pension house sa lungsod pa rin ng Bugo. Kasama niyang nasawi ang kanyang ina na sunod na na-recover ng mga rescuer. Hinahabol ng rescue teams ang oras sa pag-asang may mahanap ang buhay sa ilalim ng guho. Nagmamadali talaga tayo. Buhay yung ano natin, ma'am. Kami, ma'am, as mga responders, as rescuers, ma'am, hindi kami ma'am, umaasa kami talaga na buhay namin silang mailalabas. Sa ngayon, mahigit 70 na ang bilang ng nasawi sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Abot-abot ang hinagpis ng mga kaanak ng mga namatay. Pero ang kalbaryo ng mga Cebuano hindi pa rin natatapos. Ang ilan nakaligtas nga sa lindol, problema naman ang pansamantalang matutuluyan. Ang mga residente ito sa bayan ng Medellin sa kalsada na naglatag ng kanilang mga sapin at nagpalipas ng gabi. Sumubay pa sa kanilang alalahanin ang pagbuhos ng ulan. At dahil hindi pa masilungan ang kanilang mga tahanan, ang ilan ibinalot ang kanilang sarili sa plastic bilang proteksyon. Kaduha namang bakwit dere sa baboy. Sa bayan ng San Remigio ang pamilyang ito sa kulungan ng baboy na piling matulog. Ang ilan namang mga taga-Bugo sa plaza pansamantalang nanunuluyan, bit-bit ang kanilang mga pangamba sa mga posible pang pagyanig. Hadlok, pero grabe pagtusog. Wa pa ka mauli eh. Wala. Ayon sa FIVOX, umabot na sa mahigit 2,000 ang mga naitatalang aftershocks at inaasahan magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw. Ang isa nga kagabi, umabot pa sa magnitude 5 ang lakas. Kinakabahan po kami ngayon kasi palagi po may aftershock. Hanggang ngayon, hindi namin mabibilang yung aftershock kung ilan ng aftershock ngayon. Kasi marami na kasi sir eh. Kagabi pa eh. Hindi pa ako nakapahinga. Ang takot ng mga residente hindi pa tuluyang inaalis, lalo't para sa ilan, milagro ng maligtas sa naranasang sakuna. Yung anak ko, naiwan sa balay. Salamat ako sa Ginoo kasi walang nangyari sa kanila. Pagdating ko namin doon, marami ng tao sa kalsada. Aba namin, hindi namin alam mo, katapusan ba namin ngayon? Hanggang ngayon parang nanginginig pa yung kalamnan ko dahil sa takot. At maiiyak ako dahil sa takot. Sa gitna ng takot at pangamba, mga Cebuano patuloy na kinakapitan ang kanilang malalim na pananampalataya at pag-asa. Salamat lang sa Ginoo ka naluwas sa taon. Salamat kay Lord. Ang hirap pala. Pero okay lang, nandyan naman siya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. At mga kapuso, sa gitna ng kanilang kalbaryo, may mga nadaanan na kaming nangangalampag para sa pagkain, tubig at iba pang kailangang gamit ang mga placard. Inikot din natin ang ilang bayang napinsala ng lindol, tulad po dito sa San Remigio, kung saan hindi bababa sa 5 ang nasawi sa Gumuhong Sports Complex. Narito ang aking pagtutok. Mga panawagan para sa tulong, pagkain at tubig.
Yan ang bumungad sa aming mga placard sa isang bahagi ng Don Gregorio Antigua sa Borbon, Cebu. Mahigit 1 oras ang layo mula sa lungsod ng Bugo. Bakit lumabas na kayo dito sa tabing kalsada at daladala nyo ito? Bakit? Manghingi na kami ng pagkain, tubig, at saka bigas. Ang sitwasyon ninyo ngayon, sabihin nyo sa ating mga kababayan. Hirap na kami Bakit to? sa sitwasyon kasi sa earthquake. Pagkain, tubig? Pagkain, tubig. Yung bahay nyo, nauuwian Oo. nyo pa? Nasa labas na kami, natutulog. Kami karon naglisod jud mi tungod sa earthquake nga nagdadangat sa mua. Kami karon ana namin maghigda magabiis ta kana ang laplin sa dalan o laplin sa kanang walay kuan kay magsige pa man gyapon og ana ang earthquake kuan lang gyapon gabi gani alas 9 kuso pa gani. Gaano kahirap? Hirap na gyud sir. Ang bahay ng magkapatid na senior citizen na Gavino at Leonora napadapa ng pagyanig. Mga kapikita ko po sa inyo anong klaseng sitwasyon ang kinasasadlakan ngayon ng ating mga kababayan. Ito po sa bayan naman ng Borbon. Nadaganan po ang magkapatid na senior citizen. Pagkatapos pong yanigin ng lindol noong gabi na iyon, nakaligtas po sa kabutihang palad sa awa ng mahal na Diyos Ama yung kanilang bahay. Hindi na ho itsurang bahay at mistulang sinalansan ng mga kahoy na lamang at nagdomino ho dahil po sa lakas ng lindol. Na-rescue ang mga senior citizens sa tulong ng 2 pulis na nag-roving sa area kasunod ng pagyanig. Nakahiga na ako, tapos yung mga matanda, diyan nakahiga na rin, natutulog. Bandang alas 9 yata yun, o mahigit to, alas 9 o mag-alas 10. Biglang yumanig. Pag burnout, yan ang malakas. Talagang malakas, parang tapos nagbagsakan. Hinahanap namin ng ina ko at saka yung tiyahin ko. Nakahiga yan eh. Tapos pinilit siguro niyang bumangon. Hinahanap kung saan ang labasan. Nakita ko nakayuko. Pilitan lang namin makarecover. Paunti-unti ba? Ang senior citizen survivor na si Lolo Gavino, natagpuan namin malapit sa pagguho. Pilit niya hong kinukumpune yung mga piraso ng kawayan na tali, tapos may sako siya. Dito ho pala yung kanyang higaan, nagkasira-sira. So, susubukan niya lahat para makabuo uli ng mapapakinabangan mula ho doon sa mga gamit na sinira ho ng lindol. Sa barangay Cogon sa Bugo, inabutan namin ng isang truck na napatagilid ng lindol at halos napadausdos na sa bangin. May dalang patukan ng manok ang truck na biyaheng Hagnaya Port. Akala ko yung parang hangin lang ba, gumagalaw yung mga kahoy. Tapos, parang di na kahit ang truck, sumasayaw na yung truck. Huminto na ako, hindi na kaya, hindi na control. Imbes yung truck pababa, papunta na doon. Hanggang sa yung galaw ng truck, parang patagilid na, pabilis ng pabilis. Pumutok na yung mga tagiliran namin. Mula Bugo, tinungo namin ang bayan ng San Remigio na isa rin sa lubhang tinamaan ng lindol. Mga kapuso, restricted at hindi po pinahihintulutan ang sino mang makapasok dito po sa San Remigio Sports Complex. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maganap ang lindol, ipakikita po namin sa inyo kung ano ang naging itsura ng damage sa loob po ng Coliseum mula nang maganap ang nasabing lindol. Sa impormasyong aming natanggap mula po sa mga otoridad, hindi po bababa sa 5 ang nasawi na pawang mga manlalaro ng basketball sa isang liga nang madaganan ng mga gumuhong parte ng Coliseum. Tingnan nyo mga kapuso ang itsura ng pintuan pa lamang ng sports complex. Hindi na ho mapakikinabangan pa. At habang pumapasok ko, hanggang sa marating natin ang basketball court ng Coliseum, ganito po ang madaratnan. Hindi na rin mapapakinabangan dahil ang kisame at ang pader kailangan ng ipacheck sa mga otoridad dahil baka anumang oras gumuho dulot ng mga aftershocks. Mga kapuso, sa likod lamang ng San Remigio Sports Complex, matatagpuan ang opisina ng Traffic Department ng munisipalidad. Pero tingnan niyo po ang itsura ngayon ng tanggapan. Mistulang nawalan ng paa ang struktura. Bumigay ang mga poste at ang bubungan nasa flooring na.
Sa aming pag-iikot sa San Remigio, nakilala ko si Gemma, ina ng isa sa mga nasawi sa pagguho sa sports complex. Tumayong referee ang bunsong anak niya na si Jude sa naging paligan ng sangguniang kabataan ng Barangay Poblasyon. Interagency daw ang laban sa pagitan ng mga kawani ng Coast Guard at BFP. Naulihin naman siya pagawas, sir nga. Ang motor na lang niya, isa na lang ditong nabilin sa kuan. Gawas niya. Kuan na gid kami nga siya. Usa sa biktima na. Pahirapan naman ang retrieval operation kay Jude na nakahanap ang labi kinabukasan, makaraan ng lindol. Masakit man gid sa akon kay kamanguran ko ba siya nga anak bata pa niya di gid na ako unta madawat. Saon man gid na ay natabo naman. Nasa 63 pamilya naman mula sa Purok Agbati sa Barangay Hagnaya ang pansamantalang nananatili sa bakanting lote na ito habang nagpapatuloy ang mga aftershock. Kaliwat kanan ng bakas ng pinsala ng lindol sa San Remigio. Sa Purok Siniguelas sa poblasyon, isang residente ang nabahala sa uka sa lupang dulot ng pagyanig. Uka ng lupa na yon, kailan ho lumitaw? Nung paglinto lang, doon lang namin nalaman nung pag-evacuate na namin kasi nahulog doon yung pinsan ko. Tapos migaw siya na huwag daw dumaan doon. Pakiusap ng mga residente sa mga eksperto. Kung sinkhole ba yun o ano ba yun? Mga kapuso, dumating na po ang team ng GMA Kapuso Foundation sa Cebu. Dala mga ipamamahagi nating tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Mamimigay tayo ngayong gabi ng relief goods sa Bogos City. At sa ilalim po yan ng ating Operation Bayanihan. Matinding pinsala ang idinulot, kitang-kita po natin ng lindol sa kabuhayan at pamumuhay ng mga residente doon. Marami pa ang nangangailangan ng ating tulong. At sa mga nais pong magpahatid, magbigay ng tulong sa mga kababayan natin sa Cebu, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account, magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit card. At kamustahin naman natin ang mga pasyente sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo. Matapos itong ma-inspeksyon ng structural engineer, inilabas sa mga pasyente nitong kasagsagan ng lindol. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan, nasa labas pa rin ba ang mga kababayan nating pasyente? Emil! Yes, Emil! Nasa labas pa rin ng Cebu Provincial Hospital ang mga pasyente nito. Ayon kay Dr. Zoraida Yurango, Chief of Hospital ng Cebu Provincial Hospital, takot pa ang mga pasyente na pumasok sa loob ng ospital dahil na rin sa mga aftershock. Gayunman, sinabi ni Dr. Yurango na unti-unti nilang ipapasok ang mga pasyente dahil baka lalo silang magkasakit sa mga tent. Ito'y kasunod ng pagtiyak ng mga nag-inspeksyong structural engineers na ligtas na ang ilang bahagi ng gusali maliban sa operating room na lubhang napinsala. Ngayon ay nasa loob muna ng mga tent mula sa Philippine Red Cross ang mga pasyente. At ito po mga kapuso, ito po kanina po, ito yung mga tent na walang aircon ang nandiyan dyan at yan po yung mga pasyente. So ngayon tinatayo ho yung isa pang air-conditioned tent mula sa Philippine Red Cross para dyan ho mailagay ang iba pang mga pasyente na nandoon pa po. Ayun pa, yung ibang mga pasyente. Ayaw pa ho nilang lumipat dito sa dalawang palapag na gusaling ito. Bagamat na ito po ay na-inspeksyon na at nasabi na ligtas, pero ayaw pa rin po ng mga pasyente dahil natatakot ho sila. Kanina naikabit na po yung isang tent, ayan, yung may air-conditioned tent na yan. At andyan na po yung ibang mga pasyente. Ando doon din yung mga logistics, medical supplies, hospital supplies, at maging itong pharmacy nitong hospital nandiyan po dito sa labas. Pero sabi nga po ni Dr. Yurango, umaasa siya na unti-unti nang magbabalik sa normal ang operasyon ng ospital matapos na ipag-utos ni Pangulong Marcos ang masusing pag-iinspeksyon para tiyaking ligtas ang bawat bahagi nitong ospital at ang retrofitting kung kinakailangan gawin ang retrofitting. Samantala, ilang minuto bago po tayo sumahim papawid ay nagkaroon ho ng dalawang aftershock dito. At yung mga aftershock na yon ang nagbibigay po ng matinding takot sa ating mga kababayan na nasa labas pa rin po nitong Cebu Provincial Hospital. Mula po rito sa Cebu Provincial Hospital, Bogos City, Susan Enriquez, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Susan Enriquez.
At habang bumabangon sa lindol ang marami sa Visayas, pinaghahandaan naman sa Northern Luzon ang Bagyong Paulo. Sa Isabela, pinatibay na ang mga bubong at pinag-iingat ang mga nasa tabing dagat dahil nga sa banta ng daluyo. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Tinabasan na ang mga sanga ng mga puno sa Santiago, Isabela ng Department of Public Works and Highways isang araw bago ang posibleng pagtama ng Bagyong Paulo. Sa Ilagan City, kanya-kanya rin paghahanda ang mga residente. Itinali na ang bubong ng tindahan ni Aling Pasita para hindi tangayin. Nakapag-imbak na rin sila ng mga pagkain. Maganda na lang ng konting pagkain na. Siyempre, pagkaya niya sa may tulay kasi pagka malakas ang ulan, siyempre, tataas yung tubig. Pati ang Disaster Risk Reduction Management Office ng Isabela nakaalerto na at pinag-iingat lalo na ang mga nakatira sa Dinapige, Divilacan, Makunakon at Palanan dahil sa banta ng storm surge. Bawal ng maglangoy, mangisda at maglayag. Nagkaroon na kami ng briefing. Lahat ng mga equipment, logistics ay nakaredy na. Even yung mga kakailanganin ng ating mga kababayan kung sila man ay ililikas. 7 wasar team ang sinimulan ng i-deploy ngayong hapon sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Isabela bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Paulo. Meron na rin mga nakadeploy o inilagay na mga rescue boats sa mga flood-prone areas para gamitin sakaling may mga residenteng kailangang ilikas. Pinakabinabantayan ang mga posibleng daanan ng bagyo. Nasa tropical cyclone wind signal number 2 na ang Isabela. Maaga na ring binalaan sa posibleng epekto ng bagyong Dagupan, Pangasinan na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1 at maaaring ulanin bukas ng tanghali hanggang sa Sabado ayon sa Pag-asa. Expected ho, meron tayong 100 to 200 millimeter ng rainfall. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Inalmahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang anyay below-the-belt na akusasyon na nauwi sa pagbibitiw niya sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Tingin niya, may nakanti siya kaya binato ng mga issue. Kabilang ang isang tennis court sa Baguio na gawa umano ng kumpanya ng mga diskaya. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nonetheless, I think I struck a nerve. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na meron siyang nagalit. Kaya kung ano-ano raw ang ibinato sa kanyang maikling panunungkulan bilang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sinabi ito ni Magalong nang magsilbi siyang resource person sa pagdinig ng Senado. Tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. Then suddenly, here comes a below-the-belt naman na accusation. Na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Tinutukoy rito ni Magalong ang press con ni PCO Yusek Claire Castro noong September 26, kung saan sinabi ni Castro na hindi itinalaga si Magalong para mag-imbestiga para sa ICI at ayaw aniya ng Pangulo mapabayaan ni Magalong ang trabaho niya bilang mayor. Binanggit din ni Castro ang posible aniyang conflict of interest dahil sa isang tennis court sa Baguio City na ipinatayo ng isa sa mga kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Diskaya na sangkot sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. Sinabi rin Magalong na dumaan sa bukas at transparent na bidding ang naturang tennis court project noong 2022 at hindi pa raw ito fully paid. Sa ambush interview matapos dumalo sa pagdinig, tumanggi si Magalong i-detalye kung sino ang nasa likod ng anigay below-the-belt na atake. Mararamdaman mo talaga na anomalya rin yung pagkandak mo ng press con na yun. And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Ano kaya yun sa... Any more questions? Ngayon, wala na raw komunikasyon si Magalong kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay sa mga pahayag ni Magalong. Sinita rin niya si resigned Congressman Zaldico na isinasangkot ngayon sa maanumalyang flood control projects. Para raw kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., maituturing aniyang sakripisyo ang pagbibitiw sa pwesto ni Ko. My God!
Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. Nang tanungin kung naniniwala siyang credible at independent pa ang ICI, Oo naman, ako naniniwala pa rin ako na magiging maayos pa rin yan. Sa tingin ko, basta tuloy-tuloy lang investigasyon. Huwag lang i-rein. Magiging credible yan. wala rin daw siyang nakitang anomalya sa mga pagdinig ng ICI pero makabubuti raw kung buksan na ito sa publiko. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nilamo ng apoy ang warehouse ng mga plastic sa Valenzuela. Sa lakas ng sunog, agad itong itinaas sa ikatlong alarma. At nakatutok si Marisol Abduraman. Maririnig ang mga putok na ito sa loob ng isang subdivision sa Valenzuela City. Galing pala ito sa isang warehouse ng mga plastic na nilalamon ng apoy. Maya-maya pa, dumating na ang mga bombero. Nasa tapat mismo ng bahay ni Nels Gahudo ang nasusunog na warehouse, kaya agad daw siyang tumawag sa barangay. Meron kayo narinig na pagsabog bago po na? Wala naman po. Ang naano na lang po namin, naamoy po namin yung usok kahit sa loob po ng bahay. Kaya nakakaba kasi namin kung tumawid po yung sunog. Pero buti po, dumating agad yung mga bombero. 12:43 ng tanghali ang unang alarma, pero makalipas lamang ang 15 minuto, itinaas na ito sa third alarm. Bagamat isang gusali lamang ito na warehouse ng mga plastic, kinailangan itong itaas sa ikatlong alarma dahil sa gaya na nakikita ninyo, nasa loob ito ng isang residential area at katapat lang ito ay isang eskwelahan. Malaki na yung apoy nung nakita to ensure the source of water. Kasi the nearest hydrant dito ay medyo malayo and mahina yung PSI. And the involved kasi is a warehouse po. Natupok ang buong warehouse ayon sa Bureau of Fire Protection. Ako, wala usap. Ako, wala marunong. Pero wala naman po nasaktan na tao niyo, ma'am? Ako, wala usap. We are just ensuring na yung loob, kasi mga puro plastic yung laman, hindi na siya magkukos pa ng mas malaking fire. And we protect the residential area. Inaalam na ng City Hall kung may mga paglabag ang warehouse. Hindi lang namin visibly makita kung sa likod dito may mga proper fire exits or windows or source of ventilation sila. Sinuspindi rin ang klase sa Alternative Learning System at Valtech, ang college school na malapit. Because of the fumes, no? Yung plastic talagang amoy na amoy mo talaga and it's hazardous to the health. Inaalam pa sa ngayon ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsalang dulot nito. Based naman sa information, merong kuryente sa loob Pero we cannot rule out unless our investigators will get inside po the structure. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.